bahay na supposed to be tinayo ni President Marcos. Hindi nila makumbinsi. Kaya ang tagal. Importanteng witness ko. Importanteng witness din si Saldico. Dahil siya ang kumanta. In 7 days, may kaso. Dahil ayaw nila itong dalawa. So dapat itong dalawang testigo. Si Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Babalik na rin, gagamitin nila. Yun ang mga testigo. Kaya harap-harapan ng panloloko sa ating bansa ang administrasyon. So, dapat noong pang last year, linabas ko na ito. Hindi ko nilabas, sinantay ko hanggang mag-January. They're very significant in the Bible. 40 years since napatansik si President Marcos for the senior, 1986. This year, 2026, exactly 40 days, 40 years. 40, andyan na yata lahat eh. Divine Providence, number 40 in the Bible means completion and the start of a new beginning. Marami po yan, kaya inantay ko itong January para eksakto number 40. Nasaan yung mga ano? Bago tayo mag-question, gusto ko ilabas yung mga video. Tayo yung mga video. Pakitanggal lang ito muna. This is the grand conspiracy. Linuloko na tayo. Harap-harapan. Hindi na sinusunod sa Supreme Court. Harap-harapan, nagnanakaw sila ng kaban ng bayan. Yung first video. Bongbong Marcos sa pag-uumpisa. Sound. Uy, bakit nakangiwi yan? Ngiwi eh. Baka hindi pa naayos yan pagka Sound. ano. Wala sound. Ngawit ng kamay ko. Patayin mo lang. Ay, hindi gitna. Ako ang Gitna. Ganyan. Sige, ano. Hindi na makita mo. Hindi na siya makita ngayon. So, Ayan. ito yung ipapakita niya. Okay. Kasi, Sige, sige. Okay na. ito siya. Okay na. Thank you, Sir Jim. Ganyan ba? Ayan, yan. At sinasabi na siya magtatapos, hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nag-umpisa, pero taong bayan na magtatapos. Sinungaling si Bongbong Marcos, siya nag-umpisa, pero taong bayan ang magtatapos. Sa susunod na video, dito mag-uumpisa ang problema ni Bongbong Marcos. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Okay. Next. It is not allowed by law. You cannot
pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not Pakita mo i-adjust mo kung invalid legislation. palitan mo. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mo blanco-blanco dyan sa pera ng tao. So, kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President. Let me tell you, as president, I am Tama going na. to give you a Kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President Duterte para palabasin ni Bongbong Marcos na baliwala ang sinabi ni Duterte. run Yeah. for your money. Just last month, I had to read 4,057. Tama na. Take note, he read 4,057 pages. So alam niya yung GAA 2025 ang laman na nandun nakasaksak yung 100 billion na para sa kanya. Makikita niyo mamaya. Federal Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts due to. Yeah. So he analyzed it, he studied No, it. I cannot find those damn blank items. Sinungaling ang mastermind. Sinabi niya rito na he analyzed it. So alam niya lahat ang nasa loob and he vetoed it. Out of the 100 billion inserted by Saldico and Martin Romualdez, 1.15 lang ang tinanggal. Ang tinanggal doon, 250 million for Palawan, na importante yun sa Palawan para sa port nila dahil dami ng turista sa Palawan. I think they're having 15 to 20 flights a day. Importante yun, tinanggal. 100 million tinanggal sa Cebu para sa irrigation. 800 sa Abra tinanggal. So 1.15 lang ang tinanggal. So ibig sabihin, pinirmahan pa rin niya yung 98.85 billion na para sa kanya. Tuloy mo. Bongbong Marcos needs to silence Duterte, the critic of GAA, General Appropriation Act. This is the kidnapping of Duterte. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Tatanungan. Kayo, nandito kang ganda. Gusto, tanungin kita, anong kasalanan ko? No warrant of arrest. The warrant of arrest were issued later, after the arrest. Hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kapag iwala ka, hihilahin mo yan. Pero hihilahin ka. Sa mga You have to bring me
Binatigos ang administrasyon, lumakas ang simpatya kay Duterte, nawala ang boto sa Visayas at Mindanao. Natalo ang senatorial slate ang administrasyon, panalo ang senatorial slate ang oposisyon. Bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, kaya kailangan umarkila ng PR man para baliktarin ang sitwasyon. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo ba sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko nung gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas pala, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. So, tuloy-tuloy pa rin ang character build-up. Tuloy-tuloy ang scripted na interview para character build-up ang actor president. Kasi sa Laudier, tatanungin ko lang ito. Masyado raw kasi kayo mabait. One, 4 na beses na sabihin na mabait si Bongbong Marcos. Sa ngayon, may gobyerno. Kasi daw po, mabait niya po. 2, Tignan natin kung ano maging resulta nitong Bongbong. Ang bait niyo siya. 3, Ang bait niyo po. 4 times na mabait si Marcos. PR man, binibuild up. Ano gagawin ko? Baging mas masamang tao. Sinungaling ito ng presidente. Now, ang susunod, the stage is set. The mastermind will become the hero. Kailangan ilaglag ang mga senador at congressman para maging hero siya. Iniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya, si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Dr. Mastermind, ako ang maglalantad ang katiwalian para hindi ako mabintangan at hero pa ako. Let's go back to the SONA 2024. Bongbong Marcos mentioned, he built, pinagyabang niya na nakagawa to 23-24, 5,500 flood control projects and more. Ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mga nabudol. Mastermind, after the SONA 2024, pinintangan ni Bongbong Marcos ang kalikasan at ang mga taong bayan na hindi marunong magtapon ng basura ang dahilan ang pagbaha. President Ferdinand Marcos Jr. pins the blame on climate change and improper trash disposal after he inspects severely flooded areas in Metro Manila. The amount of water was not as bad as Indoy. But the effect was greater than Indoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. This is what the effects of climate change are. Sana matutulungan ng tao na pag kayo nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara. Yun daw nagbara. Hindi yung mga flood control na tinayo niya. Binanggit niya na pinagyabang mahigit 5,500 flood control ang natayo niya. Ngayon, iba na ang sinasabi. Maliwanag na pinagyabang niya ang more than 5,500 flood control projects.
ang nagawa niya ng 23 and 24 for 2 years. Pero ang anomalya, ang flood control, the project ay nag-umpisa noong 20, 23, 24, and 25. Dahil 22 wala pang budget. Gumawa ng pera ang administrasyon ang mga kasama at ang mga kasama niya. Next. Mastermind at actor, dinaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. At hindi niya binanggit, take note, hindi niya binanggit si Saldico, Speaker Romualdez, dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. So maliwanag mga kababayan na tatlo lang sila nakakalam dito. Pagkatapos ipagmalaki noong 2024 ang more than 5,500 flood control projects, sa 2023-24, biglang nag-iba ang sinasabi ngayon sa Zona 25. Pagmasdan ang mannerism ni ang bibig ni Bongbong Marcos habang nagsasalita, yun daw ay epekto ng cocaine. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuto. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkumuri. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oh my God. Sinungaling na presidente ito. Maliwanag na sinungaling. Sila nagdakaw sa pang hero. Sige, tuloy natin. Bata pa lang, ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Bata pa lang kami, ni Bongbong, alam na namin, ang buong pamilya, ang problema sa kanya. Batid ko na nagdrugs siya. Amy Marcos, yung kapatid na sabi ng drug. Kaya hindi pwede magpatuloy ito dahil ang nagdrugs o palaging high sa cocaine, hindi na tayo pwede, puro mali-mali lang ginagawa. Puro liwanag na, tapatan, niluloko tayo. Ninanakaw ang kabadambayan, harap-harapan. Tuloy natin. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte, na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Ipapakita ko sa inyo ang mga project sa Ilocos Norte.